Noong nakaraang buwan lang ay nasa isang bayan ako sa Ilocos na ipinangalan sa Batang General. At ngayon naman ay pupunta kami sa isang bayan sa Nueva Ecija na ipinangalan din sa isa pang magiting na general, ang General Tino. May tatlong pangunahing ruta papunta sa Minalungaw galing sa San Miguel. Ang pinakamalapit ay biyaheng DRT na ang lusot ay malapit na mismo sa Minalungaw, pero kailangan mong pumasok sa trail. Ang pangalawa ay Sagapan na hindi nadadaan ng Peñaranda, pero may mga rough road. At itong pangatlo, nadadaan ng Peñaranda, ang pinakamahaba pero may pinakamaayos din na kalsada. Kaya dito kami dadaan sa pangatlong ruta. Nasa 35 at 38 kilometers yung unang dalawang ruta. At itong dadaanan namin ay 50 kilometers, bali 100 kilometers balikan. History trivia tayo. Si Gregorio del Pilar o Goyo ay naging general at the age of 22, kaya binansagan siya bilang ang batang general. Pero alam nyo ba na hindi siya ang pinakabata na naging general ng Republika? Kundi si Manuel Tino na naging general at the age of 20. Mas kilala ng karamihan si Goyo siguro dahil sa naging huling laban niya at mas madramang pagkamatay sa pasong tirad. Naisa pelikula pa ang Tirad Pass noong 90s at ang Goyo ang batang general nito lang 2018. Samantalang si Tino, nalampasan niya ang gera laban sa mga Amerikano. Nagkaroon ng pamilya, maraming anak, negosyo at naging gobernador ng Nueva Ecija. Namatay siyang payapa bago pa sumiklab ang World War II. Sa mga nakapanood ng pelikulang Goyo, nabanggit ang pangalan niya. Una sa narration sa simula kung bakit hindi nadamay si Jose Alejandrino na kaibigan ni Luna na ipapatay dahil sa koneksyon nito sa Tino Brigade. At pangalawa ay pagkatapos ng parangal kay Goyo, nabanggit ni Alejandrino na si Tino ang pinakabatang general ng hukbo. So ayun, nandito kami ngayon sa bypass road ng Gapan. Ang exit nito ay mga few hundred meters, lagpas sa welcome arc ng Peñaranda. Hindi naman nagkakalayo ang distansya kung dadaan kami sa kabayanan ng Gapan. Pero dito, bukod sa mas maayos ang kalsada, maiiwasan din namin yung mabagal na usad ng sasakyan sa bandang palengke. Napakalawak ng mga taniman dito sa Nueva Ecija. Puro bukiri na magkabilang gilid ng bypass at kasabay ng pagsisimula ng tagulan at nagsimula na din ang mga magsasaka na magpaararo ng bukid. At nandito na kami sa dulo, nasa 10 kilometro din yung haba ng bypass. At sa pagbagtas namin dito, madami-dami din yung mga bikers na nakasalubong namin. Medyo marami pa rin talaga ang mga aktibong bikers dito sa Nueva Ecija. Bago maging independent municipality ang Peñaranda at General Tino, dati itong sakop ng Gapan. Itong Peñaranda, ang dati nitong pangalan ay Barrio Mapisong at ang General Tino naman ay isa lang sa mga sitio ng Mapisong. May nakakatuwang kwento tungkol sa dating pangalan ng bayan ng General Tino. Dahil ang lumang pangalan nito ay Papaya. Noong panahon doon ng mga Espanyol, may isang sundalong Espanyol na tinanong ang isang katutubo ng Llama el Pueblo o sa wikang Pilipino anong lugar ito. Pero syempre dahil hindi sila nagkaintindihan ng katutubo, sumagot ito ng Papaya na sagana at karaniwang puno ng prutas na tumutubo dito. Yun ang natandaan ng sundalo at buhat noon tinawag itong Papaya. Pero alam kaya ng mga taga rito ang lumang kwento? Yun ang susubukan nating alamin mamaya. Nandito na kami ngayon sa kanto papunta sa Barangay Pias. Ito ang isa sa mga barangay na nakakasakop sa Minalungaw. Kung iisipin malapit na dahil isang barangay na lang. Pero nagkakamali kayo dahil sobrang laki ng barangay na to. Ayon sa Philippine Atlas, nakaboundary ito sa 17 barangay na sakop ng 8 bayan at 3 probinsya. Tig-isang barangay sa Gapan, Santa Rosa, Laur at Peñaranda, 3 pang barangay sa General Tino, 4 sa Gabaldon, 5 sa Dingalan Aurora at ang barangay Kalawakan sa DRT Bulacan. O diba ang astig, isang barangay na kung titingnan mo sa mapa ay halos kasing laki ng buong Metro Manila. Akala ko dati pinakamalaki na ang barangay Kalawakan sa DRT, pero mas malaki pala ang Pias in terms of land area. Wala lang akong alam na website kung saan makikita ang eksaktong sukat ng mga barangay na to.
medyo malapit na kami sa Minalungaw. Nakikita ko na yung mga resort na konektado sa Peñaranda River. Matagal-tagal ding isinara itong Minalungaw bago pa yata mag-pandemic at recently lang ito binuksan. Kaya nung unang punta ko dito, may checkpoint pa at hindi pinapayagang pumasok ang mga turista. Kaya yung mga local tourist sa mga resort sila pumupunta. Itong ginagawang kalsada sa kanan, ito yung ruta papuntang DRT, San Miguel o Sagapan. At itong mahaba-habang palusong naman ang papunta sa Minalungaw. Finally, nandito na kami sa ilog. Marami ng turista at marami na rin mga tindahan. Kahit papaano ay nabuhay na ang turismo. Nung side na to ng Minalungaw, parte pa ito ng Gapan. Pero pagtawid sa Hanging Bridge, sakop na yon ng General Tino. Mula sa kanto kanina ng Barangay Pias Road hanggang dito, nagpa 10 kilometro din yung pinatsak namin. Kung tutuusin, isang maliit na parte lang yun ng Barangay Pias. Sakto lang naman ang dating namin para sa almusal. May food court dito sa itaas at mas konti ang tao. Kaya dito na din kami nag-iwan ng bisikleta. Nakisuyo na lang kami sa kinainan namin at tingnan yung mga bike namin para makapag-ikot. Maganda ang view mula sa Hanging Bridge. Tanaw dito ang rock formation at ang malinaw na tubig at yung mga balsa na pinaparentahan sa ibaba. Kung pupunta ka dito, dapat tag-araw para kita yung emerald green na tubig. Pag maulan kasi, nagbabago ang kulay ng tubig. Minsan nagiging brown pag sobrang lakas ng ulan. Isa pa, delikado dahil nagkakaroon ng flash flood. Kaya yung mga naglalangoy sa ibaba, hindi pinapayagan ng walang life vest. May zipline din dito pero ayaw subukan ng mga kasama ko. Kaya pumunta kami sa Holy Cross na nasa itaas pala ng burol. At bago makapunta doon, meron silang 1,000 steps pero medyo budol itong 1,000 steps na to. Dahil may mga baitang na mahaba na kailangan ng 3 o 4 na hakbang. Akala namin pagtawid lang ng tulay yung cross kaya hindi na kami nagbaon ng tubig. Nagpas 1 kilometro ito na halos paakyat. Para kang nag-minor hike, mabuti na lang at may nagtitinda ng tubig at soft drinks sa itaas. Sa itaas, meron namang pahingahan at meron din palang kalsada dito na konektado sa bayan. So, i-check natin kung alam ni Kuya yung kwento tungkol sa papaya. Taga General Tino po kayo talaga ipinanganak. Taga papaya po kayo. Bakit po tinawag na papaya po ito? Dati po. So, ayun, ang galing ni Kuya. Kahit papaano meron siyang idea sa dating pinanggalingan ng pangalan ng papaya. Medyo nakakalaspag din yung akyat namin kanina. Lagpas 2 kilometers yun balikan at base sa tracking app ko, umabot kami ng 4,000 steps. Kaya magpapahinga muna kami bago umuwi. So yun, uwian na, patanghali na at ramdam na talaga yung init. Nandito na ulit kami sa bypass, isa na namang mahaba-habang padyak to na walang lilim. Madami din kaming bikers na nadaanan at nakasilong na sa tent. Katatapos lang siguro nung 2020 na karera. Hindi pa binubuksan itong bypass, madami nang nagkakarera dito. Tapos nadaanan din namin itong mga pasaway na kabataan na lumiligo kahit hindi lumilingon. Hindi kami yung nabiktima nitong mga to, kundi yung isa naming kasama na napunta sa likod. Mabuti na lang at walang grabing nangyari sa bata at sa kasama namin. So ayun, dahil nagkaroon ng konting abrya sa likod na hindi namin napansin, nauna kami ni Kuya Aji. Gustuhin man namin huminto pero wala kaming masilungan, kaya pumadyak na lang kami ng mga ilang kilometro bago namin makita itong puno ng akasya. Ang kagandahan dito sa Nueva Ecija, maayos ang mga shoulder ng kalsada at konti lang din yung mga nakapark na sasakyan. Kaya makakagilid ka talaga at maiiwasan yung mga sasakyan. Mag-aalas 12 na at nandito kami ngayon sa boundary ng Nueva Ecija at Bulacan. Ang aming huling hinto at pahinga. Ilang kilometro na lang at makakauwi at makapagpapahinga na rin kami.
Kung nakaabot ka dito sa dulo at nagustuhan ang aking content, palike and subscribe naman. Maraming salamat!